What's up guys? Kumusta kayo? Guys, may tanong ako sa inyo. Bawal bang punahin itong si Vice Ganda? Kasi nung mga nakaraang araw, di ba, nakita niya may post ako tungkol kay Vice Ganda. Pinaliwanag ko lang na hindi maganda yung mga ginagawa niya, yung mga joke niya sa TV, kaya nasuspend nga siya, di ba? May mga nag-comment doon na parang ang dating masama yung ginawa kong pag-post na yon. Yun ang pag-uusapan natin ngayon at sasagutin ko yung mga nag-comment na yun, ano. Ito, halimbawa, una, may isang nag-comment, ang sabi nga niya, dami naman yung mga binibigyan ng kahulugan. Ayun, kahulugan. Pakagawa lang kayo ng isyo. Ayun. Tinanong ko siya, tama ba ang ginawa ni Vice? Wala na, hindi na sumagot. Anong binibigyan ng kahulugan? Kitang-kita naman, pinaliwanag ko sa inyo kung paano naging hindi maganda yung mga ginawa niya, di ba? Kabastusan at kalaswaan, kung ano man. Sinabi ko pa na yun nga, nasa TV siya, public, ang makakanood, mga bata, mga pamilya. Ewan ko, bakit parang pinagbibintangan pa na gumagawa ng issue, binibigyan ng kahulugan? Ang labo naman. Tapos yung isa ang sabi naman ganito, mga bashers nga naman kayo, doon na lang kayo sa kabila, wag dito. So, wag daw kami o wag ako doon sa dito. Wag ako dito. Di ba Facebook page ko to? Tsaka yung ano, yung isang popostan ko nito YouTube channel ko. Ako pa aalis talaga. Bashers no? Pinuna lang ho namin. Iba yung critic sa basher. Critic, pinupuna yung mali. Basher, yung talagang gustong anuhin, di ba? Magsabi ng kasamaan, gustong siraan, pabagsakin. Yun ang basher. Tsaka hindi po kami gumagawa ng issue. Si Vice Ganda mismo gumawa ng issue. Okay? Eto, magbasa pa tayo. Eto, may isang nag-comment, matindi to, halos 2 araw kami nag-usap nito, nagbalitan ng ano. Pero bandang huli, binura niya yung comment niya, lahat nun nawala. May screenshot ako, kaya ito, binura ko lang yung pangalan para hindi niyo malaman na si Nailuj Sire ang nag-post nito. Yun, ayoko nang ipagkalat na si Nailuj Sire ang pangalan niya, kaya binura ko na lang yung pangalan niya. Ayan, makikita niyo, burado, di ba? Ang sabi nga niya una, ito, di naman ikahirap ni Vice kahit masuspindi ng ilang beses. Oh. Kaya tinanong ko siya, so, okay lang na paulit-ulit niyang gawing mga ganyan? Hindi niya sinagot ng maayos yun. Yung tanong ko na yun. Well, totoo naman, hindi niya kahihirap yun. Kahit na masuspindi siya ng ilang beses. Mayaman siya. Pag halimbawa yung buong show ang nasuspindi, gaya nung nangyari nung 2023, o paano yan? Walang kita yung show, walang advertisers, di ba? Hihinto yung program, paano yan? Kung walang pasok yung iba dyan, yung mga choreographers, yung mga crew, mga staff, producers, o production crew, yung mga lahat, mga makeup artist, paano yan? Wala silang pasok, wala silang trabaho, walang kikitain. Buti sana kung assign muna sila sa ibang mga programa ng network. Kung wala, di nga, bahay lang sila. Pero tama ka, si Vice, hindi maghihirap, hindi kahihirap. Si Vice Ganda lang ba ang mahalaga o isipin natin sa mga suspension o pag nasuspend yung programa? Hindi. Isipin mo rin yung mga doon, mga staff, yung ibang nagtatrabaho diyan sa It's Showtime. Tapos ito yung sinagot niya doon. Hindi niya sinagot yung tanong ko na okay lang na paulit-ulit niyang gawin mga ganyan. Kasi alam natin paulit-ulit yung ginagawa ni Vice na ganyan. Ang sabi niya, I respect your opinion but I don't think one joke should define Vice Ganda's entire humor. One joke, tatlong joke yun, tatlong issue yung tinalakay ko At pinaliwanag ko bawat sa bawat issue na yun, sa bawat joke na sinasabi mo yun, pinaliwanag ko kung bakit mali. His style has always been satire and comedy. Panlalait. Hindi satire yun. Humiliation yun. Hindi na comedy yun. You can dislike a joke without assuming his intention was to hurt or discriminate. Lalim Hindi ako nag-a-assume. Talagang yun na yun Kitang-kita. Pinaliwanag ko din yan. Context matters and I'll always give him that fairness.
Context matters. Ano yung context? Wala kang pinaliwanag kung ano talaga yung context nun. Ako napaliwanag ko kung bakit mali. O, di ba? Ito, inano ko to sinagot ko siya It defines his humor. And style ng patawan niya has always been to humiliate others. Di ba? And other jokes are sexual in nature. Di ba? May mali siya At okay lang sa'yo kasi fanatic ka. Tama yun. O ito yung sinabi ko na bigla niyang binago yung ano niya yung style ng pag-comic niya Nag-English ka pa talaga ha. Ganun din naman. Sablay. Tapos sinabi ko rin dyan, meron lang dyan na kung comment, hindi ko lang na screenshot. Sabi ko, gumamit ka ng ChatGPT, Kasi tingnan mo, meron bang ganyan sumagot na, sa mga ganitong Facebook na mga post, mga, sabihin natin na bardagulan? Wala kang makikitang ganyan. Baga hindi basta magsasalita ng ganyan mga Pilipino. I respect your opinion, but I don't think one joke should define ganyan. Diba? ChatGPT yan Bigla siya nagtagalog pagkatapos yan. Tapos meron pa yung isa sumagot, sinagot din niya na, alam mo yun, follower ko yata yun, may sumagot din, may nag-comment din, inaway din niya, grabe Ay. Anyway, natawa lang ako. Ito, yung sumagot yung isa, ang sabi lang naman niya, talaga, believe ka sa kalaswaan ng kabastusan ng idol mo? Nag-English. You know what I think? People like you need to understand the difference between a joke and an actual intention to hurt someone. Siguro ikaw ang dapat mag-analyze o makaalam kung ano talaga intention, yung sino may intention to hurt someone. Binugahan ng di ba? Binugahan ng tubig na syempre may laway yun, may bakterya, may kung ano, pumunta sa mukha ng babae. Nasaktan yung babae, na-hurt. Kita mo naman, bigla na tahimik. Ilang segundo hindi nakapagsalita. Intention to hurt yun. Tapos sinabi ba't nagpuputik ka? Intention to hurt pa rin yun. Nag-English pa mali-mali naman. Anyway, nakakatawa lang minsan yung mga fanatic, Alam na nila sa sarili nila, mali yung ginawa nung idol nila. Pero, ayan, pagtatanggol at talagang kung ano na pa tinatanong, gaya nito, meron pa siyang sinabi nga na matanda at makaluma daw ako. Dahil sa mga ginawa. Nag-ad hominem na personal na tirada na yung itsura ko na yung mukha ba akong matanda at makaluma, guys? Ano sa tingin nyo? Kung mukha akong matanda at makaluma, may magagawa ba ako That's human, tawag doon hindi pala human. That's nature. Tumatanda talaga tayo. Inamin ko, may edad na ako. Pero ito, may sinabi pa siya, tinanong pa niya ako, magkano daw kinita ako sa pag-content kay Vice. Hindi naman kalaki yan. Hindi naman malaki ang kitaan sa Facebook sa YouTube channel ko nga, ayan tingnan nyo. Ilang subscribers pa lang yan. 70 plus pa lang. Ang kailangan sa YouTube, maraming subscribers. Ilang subscribers ba kailangan? At least mga 1,000 subscribers. Tapos ang watch hours, nasa 4,000. Pero tataas pa yan Next year. Anyway, kung ka sana kayo, di ba? Kung magsusubscribe kayo sa YouTube channel ko, tapos manonood kayo ng video ko, yan, mamamonetize ako. Yan, laitin mo ko kung magkano kinita ko kay Vice. Tsaka, kung kumita man kaming lalahatin ko na, kami mga content creator, di ba? Kung kumita man kami sa pag-content kay Vice o kahit kanino man, hindi naman si Vice magbabayad sa akin Facebook at YouTube magbabayad. So, anong inaangal mo dyan? Masama ba na i-content yung mga yan? Yung nga tanong ko, di ba? At bukod sa pag-subscribe sa YouTube channel ko, paki-follow na rin itong Facebook page ng kaibigan kong si Irvlog, ha? Nasa description yung kanyang link. Paki-follow siya, ha? At paki-suporta, ha? Tinanong pa kung wala na ba akong bamba-content. Kaya si Vice kino-content ko. Marami pa naman. Gusto ko i-content si Vice Galo kausap ng mga to, parang bulp.